tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinarating ni dating Pangulo Donald Trump laban sa mga bansang nagbabalak magpataw ng buwis sa mga Amerikanong kumpanya ng teknolohiya. Nagbanta siya ng 100% taripa o buwis sa lahat ng mga produkto mula sa anumang bansa na magpapatupad ng Digital Services Tax. Ang hakbang na ito ay direktang tugon sa lumalaking tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa Europa hinggil sa regulasyon ng mga dambuhalang tech companies. Sa pamamagitan ng isang pahayag sa social media, partikular na tinukoy ni Trump ang mga bansa sa Europa na umano'y nagpaplano ng mabilisang pagpapatupad ng buwis sa mga Amerikanong kumpanya. Madalas gamitin ni Trump ang banta ng taripa bilang sandata upang pigilan ang ganitong mga patakaran. Gayunpaman, marami pa ring bansa ang naghahanap ng bagong mapagkukunan ng kita habang ang kanilang mga ekonomiya ay unti-unturong lumilipat sa digital na pamamaraan. Sa kasalukuyan, ang digital na merkado ay pinatatakbo at pinamumunuan ng mga dambuhalang korporasyon mula sa Estados Unidos tulad ng Google, Apple at Meta. Dahil dyan, naniniwala ang maraming pamahalaan sa labas ng Amerika na nararapat lamang na magbayad ng tamang buwis ang mga kumpanyang ito sa mga bansa kung saan sila kumikita. Ngunit para kay Trump, ito ay isang direktang pag-atake sa interes at ekonomiya ng Estados Unidos. Upang bigyang diin ang kanyang babala, tahasang isinulat ni Trump sa kanyang social media post na ang pahayag na ito ay nagsisilbing formal na abiso. Aniya, ang anumang bansa na magpataw ng naturang buwis ay haharapin agad ng 100% taripa sa lahat ng kanilang mga kalakal na ipinapadala patungong Amerika. Walang dudang ang deklarasyong ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga pandaigdigang merkado at mga negosyante. Idinagdag pa ng dating Pangulo na ang bagong parusang taripa na ito ay mangingibabaw at magpapawalang bisa sa anumang kasunduang pangkalakalan na napag-usapan na noon. Bagamat nilinaw ni Trump na ang kaparusahang ito ay ipatutupad sa kahit saang bansa na magpapasya na magpatuloy sa pagbubuwi sa digital services, tahasan niyang binigyang diin at pinuntirya ang mga bansa sa European Union sa kanyang naging marahas na babala. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, ang ganitong marahas na patakaran ay maaaring magbunga ng mas malawak na hidwaan sa kalakalan. Maaari nitong mapataas ang presyo ng mga bilihin para sa mga mamimili at hadlangan ang paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Kung mapipilitan ang 27 bansa na kasapi ng European Union na gumanti sa pamamagitan ng sarili nilang mga taripa, maaari tayong humantong sa isang ganap na trade war. Hindi naman nanahimik ang European Union sa harap ng mga bantang ito ni Trump. Sa isang opisyal na pahayag noong Biyernes, binigyang diin ni Olaf Gil, ang tagapagsalita ng European Commission, na ang mga unilateral na hakbang na nagtatarget sa mga lehitimong patakaran ng EU ay walang katuwiran. Ayon sa kanya, handang ipagtanggol ng Unyon ang kanilang sariling mga karapatan at autonomiya sa paggawa ng mga regulasyon. Ipinahayag pa ni Gil na kung sakaling ituloy ng Estados Unidos ang banta nitong magpataw ng 100% taripa, mabilis at mapagpasyang tutugon ang European Union. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Europa na huwag magpasindak sa mga banta ng taripa mula sa Administrasyong Trump habang pinananatili ang kanilang soberanya sa pagpapatupad ng mga batas na angkop para sa kanilang nasasakupan. Ipinagtanggol din ng tagapagsalita ng EU ang pagbubuwis sa mga kumpanya ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ito ay walang pinapanigan. Aniya, ang digital tax ay ipinatutupad ng pantay-pantay sa lahat ng malalaking kumpanya, anuman ang kanilang bansang pinagmulan. Iginiit ng Unyon na hindi ito diskriminasyon laban sa Amerika, kundi isang patas na paraan upang matiyak na nag-aambag ang mga dambuhalang kumpanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinutulan ni Trump ang mga dayuhang regulasyon laban sa mga Amerikanong tech giants. Noong nakaraang taon, nagbanta na rin siya ng mga bagong taripa sa mga bansang nagbabalak gumawa ng katulad na hakbang. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, malinaw ang pananaw ni Trump na ang mga digital na buwis na ito ay sadyang idinisenyo upang pahinain at pinsalain ang sektor ng teknolohiya ng Amerika. Sa isang post noong nakaraang Agosto, hayagang sinabi ni Trump na ang mga digital tax at regulasyon ay pawang mga pakana lamang upang diskriminahin ang teknolohiyang Amerikano. Para sa kanyang administrasyon, ang pangangalaga sa mga kumpanya tulad ng Amazon, Google,
at Microsoft ay usapin ng pambansang seguridad at pang-ekonomiyang interes na hindi maaring ikompromiso sa harap ng mga dayuhang pamahalaan. Ang bagong banta na ito ay dumarating sa isang napakasensitibong panahon. Ito ay bago ang takdang araw sa Hulyo 4 para sa European Union at Estados Unidos na simula ng pagpapatupad ng isang kasunduan sa taripa. Ang kasunduang ito ay nagtatakda ng limitasyon sa mga buwis sa karamihan ng mga produkto na iniluluwas ng EU patungong Amerika na naglalayong mapanatili ang maayos na relasyon sa kalakalan. Noong nakaraang Mayo, pinalisa ng European Union ng isang kasunduang pangkalakalan kasama ang Estados Unidos na naglilimita sa karamihan ng taripa sa mga produkto ng EU sa 15% lamang. Ang kasunduang ito ay bunga ng ilang buwang matinding debate sa loob ng Unyon matapos pansamantalang maabot ang kasunduan sa pagitan ng mga pinuno ng magkabilang panig upang maiwasan ang mas malalang krisis sa ekonomiya. Ang naturang kasunduan ay unang binuo ni Ursula von der Leyen, ang pinuno ng European Commission nang bisitahin niya si Trump sa kanyang golf course sa Scotland noong nakaraang taon. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang pagkakaunawaan, marami pa ring issue ang hindi ganap na nalutas sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa, partikular na ang mga usaping may kinalaman sa makabagong teknolohiya at digital na kita. Kapansin-pansin na ang usapin hinggil sa digital taxes ay hindi naging bahagi ng nakaraang kasunduan at nananatili itong isang malaking tinik sa relasyon ng Estados Unidos at ng European Union. Habang sinusubukan ng magkabilang panig na isulong ang kanilang sariling interes, ang kawalan ng kasunduan sa digital tax ay patuloy na nagiging mitya ng posibleng pagkasira ng iba pang mga napagkasunduang taripa. Sa kasaysayan, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nagsagawa na ng mga investigasyon sa digital services taxes sa ilalim ng Section 301 ng Trade Act of 1974. Ang batas na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na gumawa ng mga hakbang laban sa mga dayuhang patakaran na lumalabag sa mga kasunduan o naglilimita sa kalakalan ng Amerika. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung paano isasakatuparan ni Trump ang kanyang banta. Maraming analyst ang nagtatanong kung ipatutupad ba ni Trump ang mga taripang ito sa pangkalahatang antas o kung sisimulan muna niyang targetin ang mga partikular na bansa na nangunguna sa pagpapatupad ng digital tax. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagdudulot ng kaba sa mga pandaigdigang merkado dahil ang anumang biglaang desisyon ay maaaring magkaroon ng domino effect sa mga supply chain sa buong mundo. Isang halimbawa ng bansang nagpatupad na ng ganitong patakaran ay ang Great Britain na hindi nakasapi ng European Union. Simula noong taong 2020, nagpataw na ang Britanya ng 2% digital services tax sa mga kitang nagmumula sa mga search engine, social media site, at mga online marketplace na nakakakuha ng halaga at kita mula sa mga gumagamit sa loob ng United Kingdom. Ipinaliwanag ng pamahalaan ng Britanya sa kanilang dokumento ng patakaran na ang mga lumang panuntunan sa buwis para sa mga digital na negosyo ay nagdulot ng hindi pagkakatugma sa pagitan ng lugar kung saan binubuwisan ng kita at kung saan talaga nililikha ang halaga. Nilalayo ng buwis na ito na matiyak na ang mga dambuhalang kumpanya ay nagbibigay ng patas na kontribusyon para sa pagsuporta sa mga pampublikong serbisyo. Sa pagtatapos, ang labanang ito sa pagitan ng pambansang soberanya sa pagbubuwis at ng malayang kalakalan ay patuloy na magiging sentro ng tensyong geopolitikal. Habang pilit na ipinagtatanggol ng Amerika ang kanyang mga dambuhalang kumpanya ng teknolohiya, patuloy din ang Europa sa paghahanap ng katarungang piskal sa digital na panahon. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat dito lamang sa ating programa.